Si Joel Chua umaarte. Si Joel Chua umaarte. May bago na naman silang palabas. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo mga bossing. Wala na to. Wala nang pag-asa tong ano na to. Wala nang pag-asa itong tawag na ito. Wala nang pag-asa itong nangyayaring ano na to. Nangyayaring hearing niya. Wala nang pag-asa. Bakit? Hindi naman nila kaya kasing makaabot talaga ng ano. Hindi nila kaya makaabot talaga ng 16 votes. O kasi wala na eh. 16 talaga to convict eh. 16 to convict. Sinasabi ko naman sa inyo, yung 13 na meron sila, hindi lahat yan boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. Ang boboto lang dyan yung mga dilawang tae. Yun lang. Pero iba dyan sigurado ako, lalo na yung mga re-electionist. No? Kung di man re-electionist sa senators, ay tatakbo sa mga ibang posisyon sa gobyerno kung tapos na yung kanilang termino. O lahat yan mga bossing. Lahat yan mga yan. Hindi na yan boboto. Kasi nga dito, ang usapan dito, hindi naman usapan dito kung guilty o not guilty si Inday Sara eh. Oo, ano to eh, political ito. Politika to. Kung ano yung pulso ng tao, doon ibabase nitong mga senador, yung kanilang verdict. Malabo na to. Gusto lang naman nila magtuloy-tuloy ito. Mantakin mo ilang buwan to. Ilang buwan to. Tatagal daw ito ng 90 plus days. 90 plus days, that is what? That's 3 months. So 3 months mga bossing na hindi mapag-uusapan yung flood control. 3 months na yung incompetence ni Bongbong Marcos hindi masyadong mapapansin, pero wag ka. Hindi namin kayo tatantanan, ulul. Kahit may ganito, putangin na ninyo, araw-araw, sa tuwing uulan at babaha, po kayo ipamumukhaan namin sa mga mukha nyo makakapal. Tangina ninyo kung gaano karami ninanakaw nyo sa bayang Pilipinas, mga hindot kayo. Mga ulul. O so ito, mamaya babalikan natin lahat ng yan. Ito si Joel Chua. Pumupropaganda na naman ng inutil. Kung siya pumupropaganda, may mga sinasabi na naman siya dito. O pakinggan natin kung ano yung bago natin balikan yung bago natin balikan yung hearing. Pasok. Na itong binanggit nung gabi na nangyari yung insidente na subject ng grave threat ngayon. At that time, syempre, hindi mo maalis na medyo matatakot naman talaga tayo. Tangina si Jose Rizal. Si Jose Rizal lang iwi. Tangina to, nakaganon pa ginaya pa yung buhok ni Jose Rizal na malalibro. Tangina nito. Feeling niya siya si Jose Rizal eh. Yun ang peg niya eh. So dito ang sinasabi niya, natatakot daw siya. Saan ka na naman natatakot? Putangina niyan. Saan ka na naman natakot? Natakot daw siya kay Inday Sara. Bakit pinagtanong sa kanya rito? Boss, natatakot ka ba kay Inday Sara? Sabi niyo, boss, sino ba naman hindi matatakot? Talagang dapat matakot ka kay Inday Sara? Ang dami mong ginawang kabulastugan, di umano. Ang dami mong ginawang mga proyekto dyan, di umano, na walang silbi dyan sa distrito mo. Putang ina, talaga matatakot ka kay Inday Sara. Kasi pag nanalo si Inday Sara at binuksan lahat yan, putya lalabas na lahat ng mga pinaggagawa mo para mga bahay ng kalapati dyan sa distrito mo. Yung mga barangay hall na puta, 2 dangkal lang yung kapal, akala. Putang ina niyan. Ang ninipis, tapos pataas, 4 na palapag, animal yan. Ano yan? Shurak? Ano, aparador? Parang gumawa lang siya ng barangay hall na aparador. Tapos tinakpan niya pa yung mga eskwelahan. Yung ventilation ng eskwelahan, tinakpan niya pa. Wala daw permit yun. Sabi ni Isko Moreno noon eh. Doon nga siya binanat-banatan ni Isko Moreno. Kaya ito, dinilaan yung tumbong ni Isko Moreno. Hindi na sila magkaaway ngayon eh. Oo. Matatakot ka talaga kung puro katarantaduan ang ginawa mo. Pero dito sa sinasabi niya, hindi daw siya doon natatakot. Natatakot daw siya saan? Dahil unang-una, ito namang hindi namang ordinaryong tao. Itong nagbitaw ng ganyang pananalita. Bagkus pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pero sinasabi niya na natakot daw siya. Naging chubby si Jose Rizal Natatakot daw siya. Kasi daw nung nagsalita daw si Inday Sara na nagbanta daw siya sa presidente, sa Speaker of the House. Natakot daw siya, nagdagdag daw siya ng security. Wow, palakpakan naman natin. Hindi halatang natakot ka, sir. Kasi kung totoong natakot ka sa pagbabanta ni Inday Sara, sana huminto yung bibig mo kakadaldal. Hindi tuloy-tuloy ka eh. Tuloy-tuloy ka eh. So ibig sabihin, hindi ka natakot. Hindi ka naman talaga tinatakot ni Inday Sara eh. Ang kinakatakot mo lang naman kasi, yung maupo si Inday Sara at lahat ng mga katarantaduhan mo sa distrito mo ay mailanta dahil tinrabaho nyo si Inday Sara. Simula 2022 hanggang ngayon, tinrabaho nyo si Inday Sara, nagpakasangkapan kayo kay Martin Romualdez para ululin si Inday Sara. Dati naman kayong mga Duterte supporter dyan sa Maynila, mga Duterte supporter kayo eh. Di ba sinabihan ka ni Isko Moreno? Sabi sa'yo ni Isko Moreno, bakit nyo naman ginanon yung tao? Bakit nyo naman ginanon si Inday Sara? Hindi ba ikaw din, kapag katapos ng hearing, sabi ni Inday Sara, lumalapit ka kay Inday Sara, tapos sasabihin mo na, ma'am, walang personalan trabaho lang. Noong kinausap ka daw ni Isko Moreno, anong sabi mo kay Isko Moreno? Bakit nyo tinrabaho si Inday Sara? Ang sabi ninyo, kailangan nyo ng pondo para manalo kayo sa eleksyon, tama? Di ba tinanong kayo ni Isko? Isko, wag mo i-deny yan sige, sabihin na lang natin di umano, hindi kumpirmado ito, sabihin na lang natin na gano'n. Pero di ba tinanong kayo? Ang sabi mo wala kailangan mo ng pera, kailangan ninyo yung programa, yung mga proyekto, tama, dahil hawak kayo sa liig nung noong Speaker of the House di ba? Pero narinig ko lang yan, hindi yan totoo siguro, baka hindi totoo yan. Alam nyo naman ako, fake news peddler ako, baka hindi totoo, pero pwede naman niyang i-deny. Pag dininay niya, di sasabihin ko, sorry, hindi daw pala totoo, sabi ni Chua, magpa-public apology ako. Ngayon pa lang, nagso-sorry po ako, nagpa-public apology ako dahil hindi totoo yung sinabi ko kanina.
O hindi pa dinideny ni Chua, ano ko na, binawi ko na, baka magalit na naman, magsampa na naman kayo ng mga libel na yan. Tangina ninyo, ngilig-gilig yung magsampa ng libel. Kung kayo makapanira kayo kay Inday Sara, sagad. Tapos kapag ka kayo ang nabibihis to, nagagalit kayo ha. Oh, so ito matindi yung sinasabi niya rito, natakot daw siya. Matakot ka kay Inday Sara. Kayo ba lagay niyo sa comment section, naniniwala kayo natatakot ito kay Inday? Kasi kung natatakot ito kay Inday, hindi na to magsasalita. Kung matatakot ito kay Inday, sana hindi na siya bumoto pro sa impeachment. Kung natatakot to kay Inday, sana hindi na siya sumama sa prosecution. So, hindi totoong natatakot ka, sir. Kasi kung talagang natatakot ka, talagang nanahimik ka sana. Nanahimik ka sana. Eh, hindi eh. Ang tapang-tapang mo pa rin magsalita against kay VP Sara eh. Panay ang statement mo, press conference nyo, panay ang salita mo sa media. Oh, yan ba ang ng takot? Ang ina ninyo, lulukoyin nyo pa taong bayan. Yung mga ganyang kakapalang mukha, wala kayong takot. Wala nga kayong takot magnakaw sa taong bayan. Hindi ako nagsabi niya na. Gini-generalize ko lang yung mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi ko alam kung magnanakaw to. Baka yun na bahalang humusga kung magnanakaw to ha. Pero imagine kung magnanakaw ka. Kung magnanakaw ka, kapal-kapal nga ng mukha mo, di nga kayo natatakot magnakaw eh. Kung magnanakaw ka, pero ako naniniwala ko, hindi magnanakaw to. Matino to eh. Kung magnanakaw ka, hindi nga kayo natatakot magnakaw eh. Tapos matatakot ka kay Inday Sara. Sino ba kalaban ni Inday Sara? Kalaban ni Inday Sara, komunista. Kalaban ni Inday Sara, mga terorista. Kalaban ni Inday Sara, mga kurakot. Kalaban ni Inday Sara, mga kriminal. Kalaban ni Inday Sara, mga adik. Sino ka dyan sa 5? Yun lang ang takot kay Inday Sara. Yung 5 lang yun. Kung sino pa man. Dagdag nyo na. Sabihin na natin, sa 10 mga kalaban ng pamahalaan, kalaban ng kabutihan, kalaban ng kabaitan, sa 10 na yan, pang ilan ka doon? Nasaan ka doon? Saang ka doon? Saang grupo, genre, kabilong doon, ha? Diretso. Makikita natin dito sa mga salaysay at mga video na pinakita yung kanyang pagiging violent nature na very unbecoming para sa pangalawang pangulo. Violent nature, very unbecoming. Ano pala yung becoming? Ang becoming ba yung uutal-utal katulad ni Bongbong? Ang becoming ba yung pirma ng budget na puros pagnanakaw? Yung ba gusto ninyo? Ang unbecoming ba sa inyo is yung nagmumura, galit? Normal lang yun. Normal man lang yun. Kasi, human nature yun eh. Di ba? Sabi nyo nga, violent nature. Bakit ka ba mapupunta dun sa violent nature? Halimbawa, ikaw, isang tao ka, gumising ka umaga. Kapag ang nature mo violent ang nature mo, puta pagising mo ng umaga, may hawak ka agad na armas. Namamaril ka na sana agad. Ang mayroong mga violent nature, alam nyo, yung mga terorista, yung mga Al-Qaeda, ganyan. Yung mga ISIS, mga Abu Sayyaf, yan, violent ang nature niyan. Yung pagising mo pa lang sa umaga, puta, hawak na yan, granada. Pero si Inday Sara hindi. Si Inday Sara nanay. Si Inday Sara maganda naman ng Davao. Violent ba ang Davao? May violence ba sa Davao? Meron, pero napakaliit kumpara naman sa distrito mo sa Maynila. Puros mga tarantado tao dyan. Di ba? Inaamin nyo naman yan eh. Gates of Hell nga ang dyan, tawag dyan. Inayos nga lang ni Iskuyang. Kung di inayos ni Iskuyang, puta, pati mukha mo eh. Hindi ba? Yung violent nature na sinasabi ninyo, na hinaharp ninyo noon pa, malabo naman paniwalaan ng tao yan. Meron bang violent ang nature na ganun kaganda? Maghanap ka ng isang violenting tao na ganyang kaganda. Ang violenting mukha, yung kay Luis Toro, yan. Mukhang violente yan, parang umaga pa lang. Mukhang binugbog na ng 5 asawa eh. Yung mukha ni Dilima. Yung mukha ni Dilima, yan. Mukhang yan ang violent ang nature. Bakit? Parang 5 saging ang sinusubo. At the same time. Yan, si Chel Jokno, yan ang mga violent ang feeling ko. Pwede kong sabihin na yan ang violent ang nature niya kasi yung ngipin pa lang niya eh. Sabog-sabog eh. Di ba? Ang violent ang nature, yang mga Makabayan Black. Yan sila Tinyo, yan sila Renico. Di ba? Yung mga yan, sila kung sino-sino pa yung mga makakaliwa dyan, yan ang mga violent ang nature. Bakit? Hindi ba? Konektado sila, konektado sila sa CPP-NPA. Di ba yung CPP-NPA, yan yung armadong grupo ng mga yung CPP-NPA, hindi ba yung CPP-NDF, yung NPA, yun yung kanilang armadong grupo, hindi ba konektado daw sila doon? Yun yung violent ang nature. Hindi naman violent ang nature ni Inday Sara, ganda-gandang tao niyan eh. Diyos ko naman, maka-violent ang nature naman kayo. Pati yung ibig sabihin ng violent, nagsalita lang ng ganun dahil galit siya, violent na yung nature. Nanapak lang ng lagi nyo sinasabi, nananapak yan ng sheriff. Ano naman, gusto ng tao yung ginawa niya eh. Bakit niya ba sinapak yung sheriff niyo? Kayo kabobo-bobo nyo talaga, bakit? Lagi yung sinasabi nanapak ng sheriff. Tanga alam ng mga tao kung ano nangyari doon. Doon nga sila sumikat eh. Doon nga nakilala si Inday Sara. Hindi naman kilala si Inday Sara. Ang kilala si Rodrigo Roa Duterte. Hindi naman kilala si Inday Sara eh. Mayor si Inday Sara ng Davao. Pero hindi naman siya kilala ng tao. Nabilib ang taong bayan noong ginulpi niya yung sheriff na yun. Dahil is pasista din eh. Dahil hindi rin marunong makinig, nakiusap na yung mayor na, wait lang, bigyan mo ako ng time. Kasuhin ko lang to. Kausapin natin mga tao dyan para walang gulo. Pinagtanggol ni Inday Sara yung mga madidemolish na mga taga Davao City eh. Hindi nga nagreklamo yung mga taga Davao City, nagrereklamo kayo mga buwaka ng ina ninyo eh. Di ba kayo mga bobo? Doon sumikat si Inday Sara, doon siya nakilala po siyang tapang nito.
Nung nakita ng tao ng Google Pay siya ng taga-gobyerno para lang ipagtanggol itong mga naaapi ng mga Pilipino, po siya sumikat si Inday Sara, sumikat siya doon kahit si Pangulong Duterte. Paano ba sumikat si Pangulong Duterte? Kaya nga nanalo si Pangulong Duterte bilang presidente kasi alam nila matapang, tarantado, takot ang mga kriminal sa kanya. So dapat kung takot sa iyo yung mga kriminal, dapat talaga nananakot ka. Meron ba naman takot sa iyo mga kriminal, hindi ka nananakot? Ano si Bongbong, hindi tinatakot yung mga kriminal. O kita mo puro kriminal mga nasa Pilipinas. Oh, nakita mo tinakot ni Bongbong Marcos yung mga adik, o kita mo daming adik ngayon. O, alam mo yan, dyan sa inyo sa Maynila, dagsana naman. Kaliwat kanan na naman yung mga krimen na ginagawa ng mga taga Maynila, di ba? O, alam nyo kung bakit? O kasi nga, hindi sila tinatakot na itong administrasyon na ito. Nung panahon ni Pangulong Duterte, tuwan-tuwa mga tao, tinatakot nila yung mga kriminal. Eh. O, tinatakot nila yung mga kriminal. Kaya ka siguro natatakot, Joel Chua. Kaya ka siguro natatakot dahil tinatakot ng mga Duterte yung mga kriminal. Kriminal yarn. Ng ating bansa. Sir, so safe to say you felt threatened during that time noong 2024 bilang kayo yung head ng Committee on Good Government and Public Accountability tapos yung galit niya ay directed towards the committee. Siyempre, bakit naman po, sino naman po ba ang hindi matatakot sa Di ka naman natakot talaga. Kung natakot ka, sabi ko nga sa'yo, sana wala ka na dyan. O, sinasabi ninyo, yung Davao City, hawak ng mga Duterte yan. Magulo dyan, may vigilante sila dyan. O, di ba kahapon ba yun o kanina? Nagsiselfie si Tino, Congressman Tino. Si Congressman Tino nagsiselfie, nasa Davao siya. Nagselfie pa sa may Jollibee, sabi niya yung Jollibee daw na yun, kilala niyo na kung sino may-ari. O hindi naman, bakla naman, hindi naman masabi kung sino may-ari. Kasi hindi niya kayang patunayan eh. O si Tino nasa Davao, di ba? Nagsiselfie-selfie. Buhay man si Tino. Wala naman nangyaring masama kay Tino. O hindi ba, inaaway niya si Pulong, inaaway niya si Baste, inaaway niya si Inday, o tumungtong siya sa Davao City. May nangyari bang masama sa kanya? O ibig sabihin, hindi ganun ang mga Duterte. Kung kaaway ka ng mga Duterte sa politika, politika lang yan, hindi mo sila kayang saktan sa politika. Pero kung magpasok ka ng droga sa Davao, mang-rape ka sa Davao, pumatay ka sa Davao, may paglalagyan ka talaga. Tinyo, sana nung nagpunta ka dyan sa Davao, nanggahasa ka. O nung nagpunta ka sana, representative Tinyo dyan, sana nanggulpi ka ng taga Davao para sana nalaman mo kung totoo bang may vigilante group dyan. Pero malaya kang nakapunta dyan, nakapag-selfie-selfie, wala kang pasa, wala kang ni isang harassment, walang nangyari sa'yo. Nakauwi ka ng matiwasay sa pamilya mo. O paano naging violente ang nature ng mga Duterte? Meron bang ganyan na violente ang nature? O subukan mo si Ridon. Si Ridon pumunta si Ridon doon sa Sultan Kudarat. Di ba hinahamon siya na suntukan ng isang konsyal doon? Subukan mo Ridon, pumunta ka doon. Putang ina kaya yung pisngin mo, magkakaroon ng dimples yan. Oo, magkakaroon ka ng dimples doon. Maniwala ka, yung mga kaangas-angasa mo, punta ka Sultan Kudarat, yun na mo lilitsunin ka doon. Hindi sila kumakain ng baboy doon, pero buhaya kumakain sila doon. O, tinan mo anong mangyayari sa'yo. O, di ba? Kasi ang Davao City, maayos man na lugar yan, peaceful man na lugar yan. Hindi naman kayo pinipigilan magpunta dyan. Pinapupunta nga kayo dyan para mag-imbestiga kayo eh. Paano mo sasabihin na natatakot kayo kay Inday Sara? Si Tino nga pag-gala-gala doon eh. Si Trillanes nga pumupunta ng Davao City, umaattend ng hearing dyan sa Davao City dahil may mga demanda siya dyan eh. Wala nangyayari sa kanyang masama. Tapos sasabihin ninyo, violent ang nature ng mga Duterte. Gago. Mga ulol. Ang ina ninyo, hindi nyo kami kaya. Oo, maaaring kaya nyo magpropaganda ng ganyan, pero kayang-kaya namin kayo i-counter. Mga pananalita ng ating Vice Presidente, alam naman natin yung kapasidad nila. Kaya Kapasidad nila. O parang sinasabi niya na yung mga Duterte violente, mga Duterte mamamatay tao. Namatay ba si Tinyo? Alam mo ba si Raul Manuel? Si Raul Manuel nagsiselfie, nagpipicture pa yan sa Kingdom of Jesus Christ. Oh, pinipicturean pa niya yung Kingdom of Jesus Christ. Si Raul Manuel, may nangyari masama sa kanya dyan? Binastos ba si Raul Manuel dyan? Nagpupunta si Bongbong Marcos dyan. Inaangkin niya yung mga proyekto dyan. May nangyari masama kay Bongbong Marcos dyan? Wala. Di ba? Wala, kahit nga bumili ng bahay dyan, yung mga kalaban ng mga Duterte sa politika eh, baka dyan naman irahan niya sa ganda ng Davao eh. Tangina nyo. Huwag kang gumaganyan, Joel Chua, hindi bagay sa'yo. Putsang ina, kapal ng mukha mo. Hindi bagay sa'yo, inaarte mo na ganyan. Ano ka, John Lloyd ka? Artista yarn. Ang ina, takot na takot daw siya, hindi halata. Hindi halata. Siguro nung panahon ni Pangulong Duterte, takot na takot ka kasi alam nyo na pag gumawa kayo ng pagnanakaw nung panahon ni Pangulong Duterte, matutusta kayo. O ngayon, di ba? O takot lang kayo kay Inday Sara na makabalik siya sa posisyon o maging presidente siya dahil alam nyo na putang ina niyan. Lahat ng mga kinulimbat nyo, kulang yan. Pag nagpunta kayo sa ibang bansa, nagtago kayo. Kulang lahat yan. Lalong-lalo na kapag namatay kayo at pumunta kayo ng impyerno, hindi nyo madadala yan. O malamang sa malamang, mamatay kayong lahat sa takot at sa sama ng loob. Pag si Inday Sara na presidente, mantaki mo ilang taon nyo sinisiraan, hindi nyo nasiraan. Talagang sasama ang loob ninyo. Tapos putsang inang yan. Kaya baka ma-stress kayo, atakihin kayo sa puso, mga mabangungot kayo. O baka yan ang kinakatakot nyo. Pero yung sinabi ni Inday Sara na, if something happens to me, I talk to someone, to hunt these people. If something happens to me, which is conditional. Natakot ka na doon? Ang ina niyan. Para kang di taga Maynila, ate gatundo ka.
O, takot ba mga tiga-Tondo? Hindi ako naniniwala. Maraming matatapang na tao dyan. Kaya nga, at that time, sa totoo lang, wala naman akong security. But because of that, naglagay ako ng security. Kaya ka naglagay ng security, alam mo na may ginagawa kayong palpak. Inano mo pa si Inday. Inano mo pa, ginawa mo pa example si Inday. O kaya ka nagkaroon ng security, Chua, kasi alam mo na may ginagawa kang masama. Alam mo na meron kang inaagrabyado at alam mo hindi ka na gusto ng mga tao dyan sa distrito mo. O kaya kumuha ka ng security. Hindi ka kumuha ng dagdag na security. Noon pa marami ka ng security, nek-nek mo. Ulul. Marami ka ng security noon pa. Maangas ka na noon pa. Baka maraming galit sa inyo kaya marami kang bodyguard. Oo, ganun lang yun. O, magdadagdag ka ng security kapag alam mo marami kang inaagrabyado. Sabi mo pa Inday Sara, ano makapasidad ni Inday Sara, babae yun. May napatunayan ka naman pinapatay ni Inday Sara, wala pa naman. Ay siguro maniniwala ako kung si Pangulong Duterte matatakot ka sa kanya kasi maraming rumors na may mga pinatay na si Pangulong Duterte at aminado siya ron. Sinasabi niya talaga yung marami na ako napatay. O kung sino yung mga napatay ko, secret. O si Inday Sara, sinabi naman ni Inday Sara yan, marami na akong napatay, putsang inang yan. Marami na akong pinatay ng mga kriminal sa Davao nung mayor ako, sinabi niya ba yun? Hindi. Pangulong Duterte may sinabing ganun. Pero si Inday wala, tapos matatakot ka sa babae lang, matatakot ka, bakla ka pala eh. Wala ka pala eh. Dapat pala hindi niyo na binoboto to. Putang ina to, takot sa babae. Kalalaking tao eh. Daldal ka ng daldal tapos takot ka pala sa babae. So umamin din siya, natakot talaga siya kay Inday Sara. Dahil hindi naman talaga ordinaryo itong nagbitaw ng salita laban sa atin. So, Laban sa inyo. Wala namang sinabi si Inday Sara na ipapapatay ka. Hindi ka naman tinakot ni Inday Sara ever. Putang ina pa main character ka. Akala mo naman ikaw importante ka, boss. Importante yarn. Tangina niya nagbitaw ng salita laban sa atin. Huy, gago, hindi ka pinapansin ni Inday. Oo, kinukupal ka lang ni Inday noong nakaraang eleksyon pero putya wala siyang panahon sa buhay mo, wala namang kwenta buhay mo eh. Oo, sayang ang bala sa'yo. Kung may planong magpapatay sa'yo, putang ina, sayang yung bala. Magkano yung bala? 5 piso? Sayang yun. Oo, dapat sa'yo mamatay ka sa sakit. Mamatay kayo sa sa cancer, ganyan. Hindi kayo dapat pinapatay ng mabilisan. Oy, walang papatay dito ha. Huwag niyong papapatay yan. Kusang susunduin ni Satanas yan, sa mahirap na paraan. O hindi, wag niyong pwede niyo ipagdasal yung nito, yung demise nito, pero wala kahit isa. Kung sino man sa inyo nagpaplano sa buhay nito, itigil niyo na yan. Sayang lang ang gagastusin ninyo. Oo, pabayaan niyo lang siya sa mga kasamaan ng ginagawa niya kasi makakalusot yan sa batas ng Pilipinas, pero never yan makakalusot sa batas ng Panginoon. Hindi makakarating sa langit yan. Putangin na niyan yung eroplano niyan, pababa, wag kayong mag-alala. Oo, darating din ang karma ng ulul na yan. Oo, at kahit sino pang obispo, Santo Papa, ang magdasal sa kaluluwa niyan, putang ina, sama-sama sila doon sa impyerno, maniwala kayo. Bayaan nyo na yan, pabayaan nyo na yung walang kwenta buhay niyan. Umpisa pa lang, sabi ko sa inyo, matagal ako nawala eh.